Magandang araw po mga kabaro. Ang inyong lingkod, Captain Bobay po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa cargo calculation. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay kung paano mag-calculate ng maximum cargo intake ng barko. May 4 na pamamaraan kung paano mag-calculate ng maximum cargo to load. Ito ang mga tinatawag na case scenario sa pagkuha ng maximum cargo to load. Ang unang case scenario ay ang tinatawag na governing zone at departure. Dito mo ma-determine ang maximum cargo intake ng barko base sa load line zone ng loading port. Ano-ano nga ba ang mga load line zones? Ang mga load line zones ay ang mga lugar na kung saan itinakda ng IMO Load Line Convention noong 1966 na nagdedetermina ng freeboard ng barko. Dito mo malalaman kung hanggang saan ka lang dapat pwedeng mag-load base sa assigned load lines ng barko. Ang mga load line zone areas ay ang mga sumusunod: Summer Zone, Tropical Zone, Winter Zone, at ang mga Seasonal Zone areas. Ang pangalawa ay ang Governing Zone at Destination. Dito mo ma-determine ang maximum cargo intake ng barko base sa load line zone ng discharging port. Ang pangatlo ay ang drop limit at departure. Dito mo ma-determine ang maximum cargo intake ng barko base sa allowable drop ng loading port. At ang pang-apat ay ang drop limit at destination. Dito mo ma-determine ang maximum cargo intake ng barko base sa allowable drop ng destination port. Sa pagkuha ng maximum cargo to load ay kailangan natin ang mga sumusunod. Non-cargo weights. Kasama na nito ang FO, DO, LO, unpumpable ballast water, fresh water, at constant. Kailangan natin ng hydrostatic table na pagkukunan natin ng hydrostatic data. Kailangan din natin ang swage factor ng kargamento. Dock water density. Dapat din nating malaman ang voyage instruction na galing sa charterer. Dahil dito natin makikita ang iba pang mga importanteng mga data, gaya na kung saan ang loading port at ang discharging port, at kung saan ang bunkering port kung meron man, at iba pa. Sa pagkuha ng maximum cargo to load at governing zone at departure, gawin ang mga sumusunod. Una, hanapin sa hydrostatic table ang corresponding displacement ng governing zone. Halimbawa, ang governing zone ay summer at ang summer drop ng barko ay 13.30 meters. Hanapin sa hydrostatic table ang corresponding displacement ng 13.30 meters. Maaari mo ring makuha kaagad ang corresponding displacement ng governing zone sa ship's particulars. Ang next na gagawin ay i-apply ang light ship ng barko para makuha ang deadweight. At pagkatapos ay i-apply ang non-cargo weights upang makuha ang maximum cargo to load. Ganon lang po kadali mga kabaro. So base sa ating example, ang governing zone at departure ay summer. At ang summer drop ay 13.30 meters with corresponding displacement of 74922.2 metric tons. Departure displacement, which is 74922.2 metric tons minus light ship, which is 11762 metric tons. Ang resulta ay deadweight 63250.2 metric tons. Departure deadweight, which is 63250.2 metric tons minus departure ROB o non-cargo weights, which is 1020 metric tons,
Ang resulta, maximum cargo to load is equal to 62,230.2 metric tons. Sa pagkuha ng maximum cargo to load at governing zone at destination, halos pares lang ang procedure ng pagkuha sa governing zone at departure. Ang pagkakaiba nga lang ay ang pagkakaroon ng tinatawag na zone allowance. Ang zone allowance ay ang difference ng consumption at production ng barko mula sa loading port hanggang sa governing zone boundary ng pupuntahan na pwedeng idagdag sa kargamento sa loading port. So sa ating example, ang governing zone at destination ay winter zone. At ang winter drop ng barko ay 13.023 meters with corresponding displacement of 73,201.3 metric tons. At may zone allowance na 154.1 metric tons. Arrival displacement 73,201.3 metric tons. Plus zone allowance 154.1 metric tons. Ang resulta, departure displacement is equal to 73,355.4 metric tons. Departure displacement 73,355.4 metric tons minus light ship 11,762 metric tons. Ang resulta, departure deadweight is equal to 61,683.4 metric tons. Departure deadweight 61,683.4 metric tons minus departure ROB or non-cargo weights which is 1,020 metric tons. Ang resulta, maximum cargo to load is equal to 60,663.4 metric tons. Sa pagkuha ng maximum cargo to load based on drop limit at departure, kailangan nating malaman kung ano ang allowable drop limit sa loading port. Ganon din ang dock water density ng loading port. Halimbawa, ang allowable drop ng loading port ay 12.0 meters at ang dock water density naman ay 1.020 meters. Ang departure ROB naman ng barko ay 1430 metric tons at ang light ship ay 11,672 metric tons. So kailangan natin gawin ang mga sumusunod. Hanapin sa hydrostatic table ang corresponding displacement ng 12.0 meters at i-apply ang density correction upang makuha ang corresponding departure displacement. So ang corresponding hydrostatic displacement ng 12.0 meters ay 66,711.7 metric tons. I-multiply ito ng 1.020 which is dock water density at i-divide ng 1.025. So ang resulta, ang departure displacement natin ay 66,386.3 metric tons. Departure displacement which is 66,386.3 metric tons minus light ship which is 11,762 metric tons. So ang magiging departure deadweight natin ay 54,714.3 metric tons. Departure deadweight which is 54,714.3 metric tons minus departure ROB or non-cargo weights which is 1,430 metric tons. Ang maximum cargo to load natin ay 53,284.3 metric tons. Sa pagkuha ng maximum cargo to load based on drop limit at destination, halos kapares lang din ang procedure ng pagkuha sa drop limit at departure. Ang pagkakaiba nga lang ay ang pagkakaroon ng tinatawag na load back quantity. Ang load back quantity ay ang difference ng consumption at production ng barko mula sa loading port hanggang sa destination port na pwedeng idagdag sa kargamento sa loading port. So sa ating example, ang drop limit at destination ay 10.67 meters with dock water density of 1.006 at may load back quantity na 122.1 metric tons.
So ang corresponding hydrostatic displacement ng 10.67 ay 58,514.7 metric tons times 1.006, which is the dock water density, at i-divide mo ng 1.025 upang makuha mo ang corresponding arrival displacement. Kaya ang arrival displacement po natin ay magiging 57,430.0 metric tons. Arrival displacement is equal to 57,430.0 metric tons plus load back quantity, which is 122.1 metric tons. Ang resulta, departure displacement is equal to 57,552.1 metric tons. Departure displacement 57,552.1 metric tons minus light shift 11,762 metric tons. Ang resulta, departure deadweight is equal to 45,880.1 metric tons. Departure deadweight 45,880.1 metric tons minus departure ROB o non-cargo weights, which is 1,430 metric tons. Ang resulta, maximum cargo to load ay 44,450.1 metric tons. So recap lang po tayo mga kabaro. Ang format po ng pagkuha ng cargo calculation sa governing zone at departure. Departure displacement minus light shift is equal to departure deadweight minus departure ROB is equal to maximum cargo to load. Sa pagkuha naman ng cargo calculation sa governing zone at destination, arrival displacement plus zone allowance is equal to departure displacement minus light shift is equal to departure deadweight minus departure ROB is equal to maximum cargo to load. Sa pagkuha naman ng cargo calculation base sa drop limit at departure, gawin ang mga sumusunod. Departure displacement base sa allowable drop minus light shift is equal to departure deadweight minus departure ROB. Ang resulta, maximum cargo to load. Sa pagkuha naman ng cargo calculation base sa drop limit at destination, gawin lang ang mga sumusunod. Kunin ang arrival displacement ng allowable drop at destination. Pagkatapos ay i-add yung load back quantity. Ang resulta ay departure displacement minus light shift is equal to departure deadweight minus departure ROB. Ang resulta, maximum cargo to load. So sana po ay nakatulong po sa inyo ang aking munting tutorial regarding sa cargo calculation sa pagkuha ng maximum cargo quantity. Kung may nais po kayong itanong, pakisulat lang po sa comment section at sasagutin natin yan. Maraming salamat po.